Merry Christmas! Welcome to Anyana TV. So, andito po tayo ngayon dahil Pasko at nag-craving si Alvin at saka si Anyana ng bibingka. Kaya gagawa po tayo ng bibingka. Madali lang po ito. Ang kailangan natin, dahil si Alvin ang gagawa, shortcut. Hindi po tayo gagawa ng ating mix. Ang gagamitin po natin ang bibingka mix. And then, gagamit din po tayo ng egg, ng water, ng ating white sugar, ng butter, unsalted, prepared, at saka gagamit tayo ng niyog. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo kung paano po ang pagkayod ng niyog. Nakakuha po kami ng pangkayod at nakabili po kami ng press na niyog dito sa grocery. And then, of course, para authentic ang ating bibingka, lalagyan natin, ito po ang gagamitin natin na toppings, salted egg. Okay? Para authentic ang ating preparation, gagamit din po tayo ng banana leaves. Kaya magsimula na po tayong gumawa ng homemade bibingka. Meron po tayong dalawang niyog. Itong size ng niyog natin, very small. Little, ang tawag dito, niyog. Maikli lang siya. Bago po natin buksan ang niyog, kailangan linisin muna natin ito. Tanggalin natin itong mga, extra, balahibo. Ito yung part ng pinakabuko ng niyog. So, bawasan lang natin, linisin natin. Kakayurin lang natin ganyan ng kutsilyo para matanggal yan. Para pagka kinayod natin siya mamaya, at least hindi siya malalaglag doon sa niyog. Okay? So, yun lang. Ito po ang ating niyog. Buksan natin siya para makayod natin siya. Maganda yung ating niyog. Basta mo. Ouch. Ang cute po na ating niyog. Tignan niyo, ang ganda. So guys, dahil gusto natin kumain ng bibingka, so kailangan natin kayurin ang ating niyog. Ngayon, dito po sa US, nakakita ako sa Amazon ng blade ng pangkayod ng niyog. Mabibili niyo po ito sa Amazon, mura lang po ito. Ngayon, ang ginawa ko na lang, naganap ako ng kahoy na pwede natin siyang i-mount para upuan mo siya para makayod natin ang ating fresh na niyog. Ang ganda ng ating niyog, oh. So, pakita ko sa inyo kung paano magkayod ng niyog. Matagal na po ako naghahanap nito. Ganyan lang po. Nag-improvise lang po ako ng kahoy para pwede na siyang kayuran ng niyog. Magkayod na tayo ng niyog. So, ganyan lang po yan. Gaganon nyo lang siya. Makikita nyo nakakayod yung niyog. Ayan. Unti-unti. Okay? Maging maingat lang po tayo sa pagkayod ng niyog dahil matalim ito. Itong mga blade na to. So, ingat. So, ang kakayuri lang po natin, yung pinaka-laman ng niyog. Ang ganda po na nabili natin niyog, oh. Tignan nyo, oh. Kailangan po, hindi po natin makayod yung pinaka-brown, yung mismong buko ng niyog. Ang kukunin lang po natin yung meat. Ang tawag dito ay meat ng niyog. Itong kulay puti. So, maging maingat po tayo doon. Dito po sa Amerika, makakabili po tayo ng frozen na grated coconut. Pero mas masarap pong gamitin ang freshly, grated coconut. Kaya, katulad ko, nagtsatsaga ako na magkayod ng niyog. Mas masarap po ang lasa nito pag ginamit natin mamaya sa bibingka o kung magluluto man kayo ng kung anong dishes na kailangan nyo ng freshly grated niyog. Ito po ang paraan. Ganito na po karami ang ating nakayod na niyog. Ito po ang ating niyog. Tingnan nyo, ang ganda o ang puti.
At saka masarap po ang lasa ng freshly grated na nyog. Sarap. Perfect. Hindi po natin kinakayod up to dun sa pinakabuko ng nyog. Yung laman lang, yung white meat lang. Ito po ang ating bibingka mix. Proudly Pinoy. Buksan natin ang ating bibingka mix. Sa isang box ng bibingka mix, meron po tayong 2 pack. Ang isang pack nito, magagawa po tayo ng 3 tray ng bibingka. So, simulan na natin ang ating mix. Maghalo-haluin natin ang ating mix sa mixing bowl. Kahit anong mixing bowl po, pwede. Yan. Lagyan natin ng 1/2 cup ng white sugar. Gagamit din po tayo ng 1 cup water. Lalagyan natin siya ng 3 itlog. And using a whisk, paghalu-haluin lang po natin. Ibit natin ang ating mix. Bibingka mix, sugar, water, and egg. I-mix po natin na mabuti ang ating mga ingredients para walang mga lump or buo-buo. Para maganda ang kalabasan na ating bibingka pag ating binake ito. Yan, ganyan po ang consistency na dapat na ma-achieve natin. Gagamit tayo ng 4 tablespoon of butter. Ito po ang 8 tablespoon at ito ang 4 tablespoon. 4 tablespoon po ang kailangan natin or kalahati nito. Pwede po kayong gumamit ng salted or unsalted butter pero I preferred unsalted butter. Ngayon, para shortcut, tutunawin ko po ito using the microwave. Ito po ang ating melted butter. Around 45 seconds ko po na i-melt ito. Pero tignan nyo po, depende kasi ang lakas ng ating mga microwave. Or kung wala naman kayong microwave, pwede po stove top. Ang gagawin lang po natin, ilalagay natin ang ating melted butter sa ating mix. At hahaluin natin ito. Bango! Ngayon, tapos na po ang ating mix. So guys, ganun lang po kadali i-prepare ang ating mix dahil instant siya. So ngayon, ang gagawin naman natin, i-prepare natin ang ating tray para sa ating bibingka. Set aside muna natin ang ating mix. Ito ang ating banana leaves. Frozen ito, normally, ito-tow po natin ito. But since hindi ko na siya na-itow, ang gagawin ko, ididiretso ko siya sa stove. Ilalagay natin siya sa stove para ma-tow siya ng konti. At the same time, kailangan po kasi natin na i-heat ang banana leaves para maging pliable po ito. Maging flexible siya para mag-mold siya sa ating tray. Using a paper towel, punasan natin ang ating banana leaves para matanggal natin yung mga dumi na kasama nito. At the same time, itra-trace natin mamaya yung ating bibingka tray. Ito pa yung isa. So, fold natin siya into half. And then, i-cut natin itong edges. Ilalagay natin yung ating tray, pabaligtad, and then gagawa tayo ng circle. Ika-cut lang natin ganon around it. Doesn't need to be perfect, basta makat lang natin siya. Yan.
Gawa pa tayo na isa pa dahil 3 ang ating gagawin. Isasalang po natin to sa stove para lumambot, para madali po natin ma-mold sa ating tray. I-preheat po natin ang ating oven sa 370. Hindi ko po susundin ang instruction on how to bake it. Ang instruction po sa bibingka mix nakalagay 450 degree Fahrenheit for 12 minutes. Ang ginawa ko lang po ay 370 degree Fahrenheit, pero i-bake po natin ang ating bibingka for 20 minutes instead of 12 minutes. And then after nun, i-broil po natin siya low broil para mas magandang outcome ng itsura ng ating bibingka. Mapapansin niyo po na ang itsura ng bibingka ay medyo maputla. Gagawa po tayo ng mas masarap at magandang itsura ng bibingka. Magugustuhan niyo po ito. Using the stove, ipipreheat po natin ang ating banana leaves. Low lang po. Dahan-dahan lang. Once na preheat natin yung banana leaves, pwede na po natin siyang ilagay sa ating tray. Mas magiging malambot po siya pag ating inilagay ito sa ating tray. Yan. Ito po ang ating pangalawang tray. At the same time po, nasa-sanitize ang ating banana leaves. Mold natin siya sa ating tray. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Yan, para hindi masira, hindi siya mabutas. So, ito po ang ating pangatlong tray. Ilagay na po natin ang ating buttered mix dito sa ating mga tray. Yan. I-distribute po natin siya para equally distribute. Bawasan ko lang po yung excess na banana leaves. Ngayon na naka-preheat na ang ating oven at ready na siya, ilalagay lang po natin ito sa ating oven. Sa gitna po natin siya ilalagay. Naka-ready na po ang ating oven. Lalagay natin isa-isa sa middle rack. Ang pangalawa. Ang pangatlo. Move natin siya. I-set natin ang ating timer for 20 minutes. Para hindi niyo po ma-miss. Ito po ang ating salted egg. Ito ang gagamitin nating topping sa ating bibingka. Hindi ko po muna nilagay ang ating itlog na maalat na topping sa ating bibingka during baking. Ilalagay po natin siya during halfway of the baking. Ang ganda ng ating bibingka, pero hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo nagtatapos dyan. Wala pa tayong toppings. Kunin natin ang ating bibingka. Ito po ang itsura ng ating bibingka after 20 minutes na binake natin siya sa 370 degree Fahrenheit. Ngayon, maglalagay na po tayo ng ating toppings. Ang gagamitin ko lang po ay itlog na pula. Malinis po ang aking kamay. Ngayon ay prepare naman natin ang ating oven for broil. Ang gagamitin po natin ay low broil. Low broil. Ibabroil po natin ang ating bibingka for about 4 minutes po natin ibabroil ang ating bibingka. For broiling, i-move po natin ang tray a little closer on top. Okay? And then dito po natin ilalagay ang ating mga bibingka. Papasok na po natin ito sa broil.
Sa paggamit po ng broil, titignan niyo po ang inyong oven. Kasi iba-iba po ang lakas ng ating oven. Merong iba na malakas magbigay ng init, meron namang iba na mahina lang. Baka po masunog ang inyong bibingka, sayang. So hintayin po natin matapos. For broiling, makikita po natin ang outcome ng ating bibingka. Maganda po ito. At masarap. After 4 minutes, ito po ang itsura ng ating bibingka. Ito po ang itsura ng ating bibingka pagkatapos po nating i-broil. So, tansyahin niyo po ang power ng inyong oven. Typically, mag-start po kayo sa 3 minutes para hindi po ma-overburn ang inyong bibingka. Habang mainit pa po ang ating bibingka, lagyan po natin siya ng butter. Kung may star margarine po kayo, mas mainam. So, lagyan po natin siyang butter. Yan ang magpapasarap dyan. Lalong mas magiging masarap ang ating bibingka. Kung mapapansin niyo po, hindi po nakalubog ang ating itlog na maalat na toppings. Yan po ang gusto ko sa ating bibingka. Pagka po kinain niyo siya, malalasahan niyo ang sarap ng bibingka at ang kombinasyon nito na may toppings ng konting alat ng itlog na maalat. Palamigin po natin siya ng konti bago po natin siya simulan na tanggalin sa ating tray. So guys, ito na po ang ating bibingka. Kung titignan nyo, ang ganda ng kinalabasan. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Masarap ang itsura. Talagang soft siya. Ang sarap. Tapos nakagutom. Pero bago natin tikman ang ating bagong lutong homemade bibingka, tatawagin natin siyempre si Anyana. Taran! Heto na tayo sa Tikiman portion. So, ano pa hinihintay natin? Siyempre. Do the honor! Ay, ang lambot. Guys, nakita nyo. Tingnan nyo, ang ganda po ng yung bibingka natin, ang lambot, guys. Ngayon, titikman na natin. Ito ang ating nyog. Yan, hindi siya frozen, guys. Sarap. Ito pong binroil ni Alvin. Itong top, crispy po. Tapos ang lambot nung ating bibingka. At masarap dahil kasi fresh po yung ating nyog. Medyo naman tayo ng may egg. Yan, kasi ang laki-laki eh. Para kung wari pa eh, no? Ito yung may egg. Ang lambot oh. Sarap. At ang sarap guys kasi lasang-lasa yung butter nung sa bibingka. Saka ang lambot po. Ang sarap. Malambot na may pagka-crispy dahil dun sa top. So ito ngayon titikman ko naman. May kasama naman siyang salted egg. Okay? Sarap. Masaya ang Anyana. Kasi alam nyo guys, pag nandito ka kasi sa Amerika, wala ka pong mabibilan. Yung parang sa Pilipinas, pag mag-December, walang bibingka, boto bongbong. Ikaw po ang gagawa ng paraan. Pag namimiss mo yan. Wala nagtitinda ng bibingka sa labas ng simbahan. Hindi kaya sa atin. Ang tagal namin bago kami nakakita ng nyog at saka kayod Meron ng tayo nyog. nakikita nyog. Ang Pero problema, walang pangkayod. Yung pangkayod, di namin alam kung saan namin mabibili. Yeah. Tapos ngayon, yung isang kaibigan namin, si Chi at saka si Ray, meron daw silang pangkayod, pero galing pa yatang Pilipinas. Galing Pilipinas, So ngayon, si Alvin, nakakita po siya ng yung mismong blade lang sa Amazon. So, yung blade lang niya, tapos nag-improvise lang si Alvin. Noon nga kahoy doon niya, pinatong po yung blade. Alam nyo guys, pag nandito ka sa ibang bansa, matututunan mo yung mga hindi mo inaasahang magagawa mo kasi dahil namimiss mo nga yung mga pagkain sa Pilipinas. Pero okay siya.
Ang sarap. Hindi kamot niluto ni Alvin at ito kinakain namin, masarap. Talaga pong masarap. So ngayon guys, pag magka-crave kami sa bibingka, meron na po kaming magagawa. Alam na namin kung paano. Kung paano siyang gawin. Aha. Yung pagkaka-broil po niya, nag-create po siya ng a little toastiness on top. Kesa po yung regular na i-bake nyo lang. And then, that adds that element of crunchiness pagka kinakain nyo. Sarap nung At ang sarap ng timpla. Sakto yung measurement. Ilalagay ko po yung exact measurement at yung temperature kung paano kung brinoil at saka binake. Gusto ko rin pong tawagin ang Mami Tessie. Dito po siya sa amin. Dito po siya mag-stay na. At sana nga magustuhan niya dahil sobrang lamig para daw siya nasa freezer. Tawagin po natin si Mami Tessie, ang mother po ni Annie. Halika, Mami. Yan. Mami. Okay. Hi. Hello. Kumusta sa mga Anyana TV? Kamusta sa mga nanonood? Mula po sa aming pamilya, bumabati po kami na maligayang Pasko sa inyong lahat. Until next time po. Bye! Merry Christmas, guys! And thanks for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!